Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH
Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH. Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre huwag natin kalilimutan yung mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Welcome sa inyong programa Ang Damdaming Bayan. Pero minus muna ang Lakay Deo, Macalma. Pansamantala, ito muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sister El po, Elaine Apit, at babatiin ko ng Diyos marhay na aga ang gabos ng mga kababayan ko kay Romel sa Bicol Region. Ayan, at naimbaga bigat kada kayo amin na po dito Northern Luzon. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 14 sa buwan ng Enero, Simbang Baklaran. Ay oo, at yung mga nagsisimba dyan ay ipagdasal natin. Isama natin sa dasal ang ating bansa. Ayan. Yes, at bisperas ng swelde. Ay, oo nga pala, 14 na ngayon. Alam mo kasi kay Romel, hindi pa siya pumapasok, hubos na siya. Pero yung iba mga employer, 14 dias pa lang, ibinibigay na mas maaga ang sweldo. Oo nga, yung iba. Pero kasi yung iba, sakto syempre na 15 or 30, maliban na lang kung magpo-fall yan into a holiday or weekend. Or Sunday. Yes. Ayan, or Saturday. Ayan. Pag weekend ay bago mag-Friday, Friday mismo, papasok na yan. At as usual, hindi pa dumidikit sa palad natin ang ating sweldo, may kaltas na. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan, lalo na yung mga ordinaryo manggagawa, saan kaya napupunta yung tax namin? Tax namin at tax ng iba pa. Diba? Yan ba ay alam mo lang kay Romel, maganda sa ibang bansa yung tax nila na ma-maximize nila, lalo na pag nagkakasakit, lalo na at nagkakaedad ka, yung mga benepisyo na dapat para sa iyo ay mapapakinabangan mo siya. Nararamdaman. Yes, pero dito sa atin, based on personal experience, parang hindi talaga kay Romel, kasi maglalabas ka pa rin talaga ng malaking halaga or ng sarili mong pera. At tatanong mo, nasan yung pinagpagura namin ng napakatagal na panahon na kahit papano sana ay napapakinabangan din naman natin. Lalo pat ang ating bansa ay ginigiba ng iskandalo ng kapiwalian. Parang mapapaisip ka no? Hindi ba? Parang ang bigat talaga sa loob na magbayad ka ng buwis. Tapos mababalitaan mo, bilyong-bilyong peso ang ninanakaw, nawawala, nasasayang dahil sa graft and corruption. At napupunta yan sa mga mararangyang pamumuhay ng mga sangkot sa kawalang hiya. Tama yung sinabi mo. Wala namang problema. Kaltasan nyo kami ng buwis diba? Wala namang problema na bago namin matanggap ang aming sweldo, meron ng kaltas ng tax. Yes. Provided, sana naman yung kinakaltas nyo sa amin, nararamdaman namin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga tunay na public services. Sa nangyayari sa atin ngayon, hindi naman kay Romel ayaw mo naman maging basher ng sarili mo, di ba? Pero kasi, hindi naman tayo sa nagbabash. Siguro pinupuna lang natin at mas naikukumpara din natin dahil alam naman natin na kapag nagpunta tayo ng ibang bansa, yung mga karatig na lang natin, mga kapitbahay na lang natin na bansa, maiinggit ka. Kasi parang bakit ganun? Kaya naman pala ng Taiwan. Kaya naman pala ng Vietnam. Kaya naman pala ng yung Singapore. Malayong-malayo talaga tayo sa Singapore. Lalo na pagdating sa mga kay Romel, yung mga makabagong teknolohiya, proseso, yung sa kanila mabilis lahat fast pace. Sa atin lahat mabagal. Kasi nga yung pondo na para sa tao talaga nagagamit sa tao. Hindi tulad dito. Alam mo na kung saan napupunta. Pero alam mo, sa bulsa ng iilan. Yes, mahal pa rin naman natin ng Pilipinas, kaya gusto nating maging maayos ang ating bansa.
heists. Huwag Pero tayong bakit ba mawawalan ng masyado tayo pag-asa. na-stress? Stress na Stress agad. tayo, oo. ah. Alam mo, wala pa tayo, nangangalahati na pala tayo agad ng buwan, pero ang dami nating problema, Lakay Romel, at hindi pa rin matapos-tapos. At kailan nga ba mahuhuli itong mga malalaking isda na sangkot sa flood control scandal? Tama yung sinabi mo, bakit na tayo na-stress ng ganito? Unang-una, natural lang na may stress tayo. Pero dapat natin tandaan, isipin natin, yung mga talagang may utak ng skandalo, na-stress pa kaya sila? Lalo na yung nasa Portugal. Hindi ba? Yung pangalanan mo na, si Saldico. Oo, dahil ang sabi nga ng Pangulo, wala tala tayong extradition treaty doon. Pero tayo ay magre-request ng extradition treaty, tsaka yung repatriation na hihilingin din natin at ipapadaan to sa Interpol at iba pang ahensya ng gobyerno ng Portugal. Para kung totoo man na nandoon nga si Saldico, dahil sinasabing mayroon pala siyang passport doon. Multiple passport actually. Kaya palipat-lipat ng bansa yan eh. Oo, napakarami talaga niyang pera. Super. Alam mo, ayoko nga pag binabanggit siyang dating Ako Bicol party list, parang ayoko ipabanggit yung Ako Bicol. Kasi parang sumasama ang imahe ng Bicol region dahil sa mga ganitong skandal na kinasasangkutan ng ganitong tao. At hindi lang yung kanyang partido ang nadadamay. Yes. Buong party list. Kaya nga, Lakay Romel, ganun na lang ang tingin ng mga tao sa party list. Hindi naman ko sinilalahat, pero marami ang nabahiran ang integridad dahil sa pagkakasangkot nitong si Saldico. Nang Ako Bicol tuloy. Sorry. Huwag mo naman ginaganyan. Sorry. Sa kanya yun. Bicol siya. Pero ako Bicol party list. Diba? Parang may mga nagre-react din ng mga kababayan ko, mga Bicolano na huwag niyo nang sinasabing ako Bicol kasi parang dala-dala niya kasi yung pangalan. Yung Bicol region di ba? Ang pangit pakinggan. So parang sabihin niyo na lang dating congressman or dating party list representative na lang. Ganun na lang. Huwag niyo nang isama yung ako Bicol. Ngayon, ang nakakalungkot dito, meron pang naniniwala sa kanya. Ako, nakakaawa po kayo. Hindi ba dahil nga nung lumabas yung mga video niya na male-maleta at kung sino-sino pinagtuturo niya, granted for the sake of argument, Mr. Ko, na accurate yung mga sinasabi mo na tunay na nagkamal. Pero hindi maitatatwa at hindi maiaalis sa isipan ng mga kababayan na ikaw sa major player. Yes. Kasi kung hindi, bakit ka tatakas? Hindi, tsaka alam mo, Lakay Romel, hindi ka naman siguro ganun ka syunga, sabihin na lang natin syunga, na para sumunod ng sumunod, na hindi ka nakikinabang, para sabihin mo sa publiko na wala po akong pakinabang dyan kahit pisong dilingwe. Diba? Wag kami, Wag kami. Ano kami pinanganak kahapon? Pambihira. Alam naman namin kung sino ang tinutukoy ni Congressman Saldico. Yes. Diba? Kaya nga sabi ko, granted for the sake of argument na may batayan yung binabanggit mo. Pero ang problema, malaking katotohanan, isa ka sa mga utak. Isa ka sa mga may nalalaman. Ayaw sabihin ng utak. Baka mamaya sabihin naman ng mga naniniwala sa kanya, inaakusahan natin siya. Hindi. Isa ka sa may malaking nalalaman. May alam ka. May alam, imposible naman. Wag mong sasabing wala kang alam. Kasi pagka ganun, pinagloloko mo naman kami, di ba? Pero alam mo, Lakay Romel, may isa pa tayong issue na lumalabas kahapon, kinlarify ito, ni dating DPWH District Engineer. Si Henry Alcantara. Hindi daw siya nag-recant. Hindi niya binawi yung kanyang statement. Hindi niya binawi ang kanyang statement dahil may mga lumalabas po na babawiin niya or binawi niya yung kanyang mga unang sinabi, yung kanyang mga unang statement patungkol po sa issue ng flood control project dyan naman po sa Bulacan. So walang katotohanan. Wala daw pong katotohanan at hindi siya bumaliktad. In other words, hindi siya nagbumawi, hindi niya binawi. Sa madalit salita, pinaninindigan niya yung kanyang mga naunang sinumpaang salaysay. Yes. So, mabuti naman. Panindigan mo yan kasi kung hindi mo yan papanindigan, parang naglolokohan tayo dahil ikaw ay nagsoli na ng pera. Nagbanggit ka na ng maraming pangalan na yung pangalan nga binanggit mo may kaso na diba? Yung senador na binanggit mo, yung dating senator na kasama binanggit mo din yun at yun ay may kaso na. So kung ikaw ay magre-recant o babawiin mo yung statement mo, parang
Pinaglalaroan mo wala ba sa ang hulog. batas ng Pilipinas? At saka, tandaan mo, engineer, hindi na siya engineer. Hindi na. Tinanggalan na siya ng lisensya. Mr. Alcantara, tandaan mo na kayo nila Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. kayo ay nag-a-apply na maging state witness. Ngayon, kung halimbawa lang, nabaguhin nyo ang inyong mga sinumpaang salaysay, edi kayo din ang madidiin at baka mawala pa yung tsansa kung meron mga katiting na pag-asa or tsansa na kayo ay masa ilalim sa Witness Protection Program. Kasi malaking bagay yun. Kung Malaking sila bagay. ay tatanggapin sa Witness Protection Program, kahit pa paano gagaan ang kanilang kaso. Sintensya. Tsaka kung paninindigan ninyo, mas okay siguro kaysa sa magpabago-bago kayo ng statement, the more nabibigat ang kaso sa inyo. Parang ilulubog nyo lang yung sarili nyo sa kumunoy. Yes, oo. At tandaan ninyo, yung inyong mga sinabi, inyong binanggit under oath. So pag yan ay binago nyo, kasong perjury ang inyong kakaharapin. Hindi ba? Sa bagay, sa isang banda nga, Sister El, tama yung sinabi mo. Nakapagsoli na kayo ng napakalaking halaga ng pera Ano pa ang sense para baguhin nyo yung inyong sinumpang salaysay? Hindi, hindi advisable. Yes, oo. Tingin ko umugong lang yun, pero dahil nga may sinabi naman na hindi niya binawi, at least malinaw na. Oo, malinaw na. Sige, meron na bang winner? Pero eto, bago pa mag-commercial break, napahaba pala yung kwentuhan natin na kay Romel. Napahaba. Alam mo, kapag ito kasi yung pinag-uusapan, talagang mapapahaba dahil alam naman natin na up until now ay wala pang talagang nakakasuhan, napaparusahan. At kaya naman, ang ating word of the day ay kickback. Sino ba yung mga mahilig sa kickback? Napapanahon ang terminology natin. Oo. Sa Cebuano daw yan ay limbong, ibig sabihin. Limbong. Oo. Pero sa Tagalog, yung kickback ba ay suhol din? Hindi yata Kickback? Ang kickback Hindi. ay Cut yun, di ba? Cut? Oo. Yung kickback kaltas yun. Yung kickback ay parang sa salitang kanto. parang kumuha ka Sa salitang kanto, ang kickback ay katkong. Katkong. Kinakatkong mo yung parang ganyan. Yung parang dumekwat ka. Hindi suhul Hindi siya suhul or lagay Pag kickback kasi ay ang suhul ay ibinigay sa at bribe. So that's bribery yung suhol. Yung kickback is merong halimbawa nga porsyento na ganito, kinuha mo yung ibang porsyento, that's kickback. Parang katkong nga Salitang kanto, katkong, tingnan mo. Ang hirap naman. Sabi mga Pilipino, hindi alam ang hindi alam ang... Tanungin natin yung iba natin mga kababayan. Pero yun ang lumalabas kasi talaga pag tinanong mo din si Google. Si Google. Kasi parang that's an illegal payment or bribe. So, pag tinranslate mo siya, lagay or suhol din pala. Doon din pala siya magfo-fall. So, parang yun din kasi partial payment siya na ino-offset or partially offset siya ng mas malaking bayad. So parang yun yung So merong illegal cut. Parang gano'n, di ba? So parang suhol nga din talaga or lagay. So dahil alam na natin ang ating word of the day, shout muna natin ang location ng Ninong ng Bayan. Nandyan siya sa Maya. Barangay Commonwealth sa Quezon City para sa ating Pasko Panalo promo. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Ninong? Okay. So, babalikan pala natin at shout out. Akala ko may winner na. May winner na Anyway, ba? banggitin uli natin, Sister El, yung lokasyon ni Sherwin Alfaro. Siya po ay nasa Barangay Commonwealth sa Quezon City. At habang inaantay natin ang Ninong ng Bayan, maya-maya magko-commercial tayo. Laki Romel, ma-segue ko lang tong not guilty plea ni Sara Diskaya na inihain niya kahapon at nung kung sa pagkakalam ko, 15 iba pa yung patungkol doon sa siyam pala na iba pa sa matapos silang basahan ng sakdal sa mga kasong graft at malversation of funds dyan sa Lapu-Lapu Regional Trial Court Branch 27. Ayan. Pasimplihin natin, tinanong siya ng hukom, totoo ba na ganyan? Hindi po.
Sino bang nagsabing oo? Hindi po. O sino bang umamin sa kasalanan nila, kay Romel, sa mga ganyan? Pero yan po ay kaugnay sa mga medyo nakakalimot doon sa issue dahil sa dami po ng issue at taong involved sa issue ng mga flood control at ghost projects. Yan ay may kinalaman po doon sa 96.5 million pesos na ghost flood control projects dyan sa may Davao Occidental na hinawakan po ng construction company ni Sara Diskaya. Kaya mamaya tutuloy natin yung palakayan na yan. Pero in the meantime, ang oras muna natin, alas 8:31 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa
Balik po tayo sa ating programa, sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakakasama niyo pa rin po, Sister L, Elaine Apit, sa mga naghanap kay Lakay. Alam niyo, minessage ko si Lakay Romel. Sabi ko, Lakay, inuman mo na lang ng kortal yan. Sabi nila, Ano hindi sabi? na daw kinakaya ng kortal. Ay, ganun ba? Oo, pero so far, so good. Okay naman po ang Lakay Mayor Deo Macalma sa mga nangungumusta sa kanya. Medyo okay at baka sana bukas ay makasama na natin dito malay niyo sa bukas. programa Lakay Romel. Nagpapahinga-pahinga lang si Boss Deo Yes, Macalma. alam naman natin sila kaya hindi yan minsan kahit masama na pakiramdam niyan pumapasok pa rin po yan. Kasi hinahanap kasi ng katawan niya yung trabaho. Oo, di ba? minsan nga tinatanong ko, bakit ayaw mong pumirmi sa bahay? Sabi niya, lalo daw siyang magkakasakit. Tama. Oo. May ganun tao yung pagka nasa bahay ka, parang tapos hindi ka pumasok. Oo, Ala. kasi hinahanap ng katawan mo yung routine mo Oo. araw-araw. Tsaka iba kasi kay Romel yung pumapasok ka at alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Kaysa Kumbaga, nasa bahay ka lang. Yung Bambi clock mo, naka-set na sa ganong oras na ikaw ay nagtatrabaho Oh, tsaka yung utak mo yung mga time na nagfa-function talaga yung utak mo at ina-absorb lalo na yung mga ganitong pangyayari sa ating bansa ngayon. Pero kumustahin kaya natin kay Romel ang palasyo ng Malacanang? Ano kaya ang schedule ngayon ng Pangulo? Gusto ko malaman kay Miss Let dahil nasa Abu Dhabi. ang presidente. Nasa Abu Dhabi ang presidente nga pala. So, ano ang kanyang mga magiging ganap ngayong araw sa Abu Dhabi? Ayan. Pero in the meantime, tawagin muna natin si Sherwin Alfaro. Okay na si Sherwin? Si Miss Let na lang. Let muna. Kay Romel. Sige, papasukin muna natin ang report ni Miss Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Magkakaisang aksyon laban sa climate change. Iginit ni Presidente Marcos sa Abu Dhabi Sustainability Week. Ibalita mo yan, Marinlet Narciso. Marinlet. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon para mas palakasin at gawing sustainable ang mga hakbang sa pagtugon sa climate change. Sa kanyang talumpati sa Abu Dhabi Sustainability Week sa United Arab Emirates, binigyan din ng Pangulo ng aksyon sa nagbabagong panahon ay responsibilidad hindi lamang ng gobyerno o pribadong sektor, kundi ng buong international community. Punto pa ni Pangulong Marcos, magkakaugnay ang mga isyu ng enerhiya, tubig, pagkain, pananalapi at kapaligiran. Kaya't kinakailangan ng coordinated solutions at sama-samang hakbang ng mga bansa para matugunan ang mga hamon ngayon at sa hinaharap. Bilang isa sa mga climate vulnerable countries, iginiit ni PBBM ang pangailangan ng mas patas at mas accessible na climate finance, development financing at official development assistance para sa developing at middle-income countries. Binanggit din ng Pangulo na sa Pilipinas, patuloy na isinusulong ng administrasyon ang community-led climate resilience, kabilang ang mga adaptation project na sinusuportahan ng People Survival Fund gamit ang climate data at makabagong teknolohiya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Marinlet Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Sister L. Samantala, bago natin napuntahan ang report ni Boy Gonzales, standby ka lang, Boy. Puntahan muna natin ang Ninong ng Bayan, Lakay Romel, dahil mukhang meron na tayong winner. Alam mo yung kickback pala kanina na iniisip natin? Kupit. Ayan, may kupit. Parang mas appropriate ng term. Kupit. Ito si Google. Ito si Google, minamali tayo eh. Pero, di ba pagka ganun, may kickback or may kupit ka doon sa may kaltas ka dyan, ha? Oo, may mayroon ka dyan. katpon ka dyan, ha? Sige. May porsyentong itinago. Ka dyan, Pero ang Ninong ng Bayan ay nandyan sa may Commonwealth sa Quezon City. Ninong Sherwin, sino ating kasama ngayong araw na winner dyan? Ninong? Ay, eto na. Eto na, ang Ninong ng Bayan. Nagulat ako eh. Aba naman. Sherwin, nagulat ako eh. Nung tinawag ka, tumilaok yung manok. Sabi ko, nako si Sherwin naging manok. Hinihintay ko kasi yung ipi-play ulit. Yung ipi-play. Na-play na. Kanina. So, ipi-play Sige, go ahead. pa ulit. Pero eto na, ang ating maswerteng winner ngayong umaga dito nga sa Barangay Commonwealth sa Quezon City, si Tatay Carlito Bacolor. Si Tatay Carlito Bacoor ng Bacolor. Tatay Bacolor. Yan, Tatay Carlito Bacolor ng Barangay Commonwealth
palagi nakatune in dahil yung kanilang TV yan, sa kanilang bahay. Ay, aba. Talaga, bongga. Talaga, medyo Kaya mahina signal pinapanood yan mula pa alas 3 sa madaling araw. Wala talagang patayan, ha? Si Angelo Palmoles. Ay, kay Kong Angel pala. Kay Kong Angel dahil nga si tatay ang pinagnakalibangan yung paghatid sa kanyang mga apo sa eskwelahan. Kung kaya maaga-maaga, pag nagigising siya, yun ang unang pinahanap niya, makinig at manood ng balita sa DZRH. DCRH. Ilang taon na ba si Si Tatay Carlito? Kuya na po, ding 64 na. 64? Parang bata pa, hindi halata. Parang 64, parang 63 Parang 63 lang po. Birthday na ako ngayong January 15. Aba, Mag-birthday sa Thursday, bukas. Bukas. Na ba? Ganun pala pagka medyo, January 15. pagka dual citizen na, hindi na iniisip yung araw kung kailan yung birthday niya. Dahil birthday niyo bukas, eto meron kayo kagad 1,000 pesos. Iyon. Salamat po. Happy Meron ka pang, birthday, tatay. may karagdagang pa-birthday ka pa. Oo, may pa-birthday ka pa, Ninong. Handa ba kayo dahil maghahanda kayo bukas dahil birthday nyo? Kailangan masagot nyo muna ating word of the day. Kickback. Ayun, Kaya mo ating word of the day. Ito meron kang DZRH mini component. Yan, pamalit na sa kanyang radyo dahil si tatay palagi naka-tune in sa radyo din. Dahil meron siyang sariling radyo. Ayan, meron siyang sariling mini component. Meron din siyang transistor. Yan yung tinatawag na radyo na naka-TV pa. Radyo na, TV pa. Salamat po, ma'am. Panay radyo na kayo. Hindi lang yan. Meron pa kayong DZRH grocery bag. Yan, para sa inyo kapag ihahanda nyo bukas. Yan. May pang-spaghetti na yan. May panghanda na yan. Ayun, may sakto na yan para bukas. Dahil birthday ninyo. At syempre, meron din kayo regalo na pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango. Ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya kahit anong dami ng inyong labahan, talagang talong-talo dahil mauubos yan ng Pride with Fabric Conditioner. At handa nyo rin bukas, meron kayong tinapang bangus crackers mula sa Regal Foods Incorporated. Salamat pong Ray. Opo, tatay. Parang malungkot si tatay, Ninong Sherwin. Oo nga. Hindi baka lang yan, natutuwa dahil mag-birthday na siya bukas. Gusto nyo bang pa-birthday yan? Dahil birthday niya. Gusto nyo kantahan natin si tatay. Yes, sige, kantahan mo, Sherwin. Tugtugan mo kayo ng happy birthday dyan, Kuya Ayan. Dahil birthday nyo bukas, tatay, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dumiretso na agad sa ending, Salamat po. Okay, happy birthday, Tatay Carlito. Ayan. Si Tatay Carlo, hindi makapaniwala. Sino ang kasama niya sa bahay? Sino kasama niya sa bahay? Bukod sa mga apo. Nakakalimutan ko na. Nakakalimutan na niya yung birthday. Sino kasama niyo sa bahay? Misis ko po, tapos yung anak kong babae. Saan? Andiyan sa loob? Yung apo niyo, ilan na ba ang apo ninyo? 1 po, 4. Aba! Apat. Ayun pala si nanay kumakaway para nakalimutan yung birthday nyo, para mas masaya ang birthday bukas. Eto, may dagdag pang 1,000 pesos. May dagdag ng 1,000. Iba talaga. Salamat po. Ayan, baka naalala niya na birthday niya bukas, Sherwin. Pambili na yan ng Batiin nyo, imbitahan nyo ng mga nado sa Daet, Camarines Norte. Taga-Daet. Tukan ko dyan sa Daet. Bicolano Kumusta ka mo si tatay. Sa Mampuro, sa Magang, sa Kamambugan. Siguro nagdadarangog ka. Matagal ka na tatay umuwi ka pa ba ng Daet? Opo, nauli po ako. Nauli pa man, okay. Bicolano man pala si tatay. Diyos mabalas tabi tatay sa imo and God bless po. Happy birthday. Happy birthday, tatay. Salamat pong maray. Opo. Okay, Ninong Sherwin. Maraming salamat, Sherwin. Iyo nga ni. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo lang susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. At meron pa tayong mga report. Labas ulit tayo ng ating impilan.
Balita mula kay RH number 15 Giselle Ricaport. Hindi nagmumukmok. Sara Diskaya hirap pero nakapag-adjust na sa Lapu-Lapu City Jail. Sige, kamusta ba ang ano ba matatawag natin kay Sara Diskaya? Sige, kasi naalala kong bigla yung tinaguri ang pork barrel queen. Si Janet Napoles. Janet Lim Napoles. Di ba ang taguri sa pork kanya? Pork barrel queen. Ito naman kaya si Sara Diskaya. Hindi ko alam kung anong ibabansag sa kanya. Pero eventually magkakaroon din ng bansag yan. Magkakabansag din yan. Sige, Giselle Ricaport sa detalye. Giselle. Lakay Romel, Sister L, flood control queen yung bansag kay flood control queen. Okay. Oo. Ang sinasabi, bagamat hirap, hindi daw nagmumukmok si Sara Diskaya doon sa Lapu-Lapu City Jail. Sabi sa DZRH News nung tagapagsalita niyang si Atty. Cornelio Samaniego III, normal naman na hindi daw sanay yung kahit sino sa piitan lalo't maraming kasama sa selda. Pero nakapag-adjust naman na niya yung kontratista sa kulungan kung saan may kasama siyang ibang bilanggo doon. Sinabi ng abogado na dinadalaw si Diskaya nung 4 niyang anak sa Lapu-Lapu City Jail. Kahapon, ibinasura ng Lapu-Lapu Regional Trial Court ang hirit ng kontratista na maibalik sa kustodiya ng NBI. Gayon din yung kanyang motion to quash information. Nang tanungin naman sa sitwasyon sa Senado ng mister nitong si Curly Diskaya, sinabi ni Atty. Samaniego na okay naman daw yung kanyang kalagayan. Medyo maayos anya yung katawan nito pero iniiwasan yung pagkain ng kanin lalo't hindi pa daw siya makapag-ehersisyo doon at restricted yung kanyang galaw. Una rito, humiling yung panganay na anak ni Diskaya ng Christmas furlough sa Senado pero ibinasura ng liderato. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, nabanggit mo sa report mo na hindi makapag-exercise, tama ba? Oo, kasi nga... Pero meron akong nakita sa social media, AI ba yun o fake news na namataan si Sara Diskaya habang nagsusumba kasama ang iba pang inmate? Oo, di ba? Maraming baka AI yun. Maraming kasi Lakay Romel yung mga AI content na kumakalat kaya nga, nagulat ako sa report mo. Yung sa pag-exercise, yung hindi daw nakakapag-exercise, yung sinasabi ni Atty. Samaniego, yung kanyang kliyente, si Curly Diskaya. Si Curly. Dito yun sa Senado. Doon sa Senate, restricted din yung kanyang movement. Oo. Pero si Sara Diskaya, maayos naman daw yung kanyang lagay doon sa Lapu-Lapu City Jail. So hindi totoo yung mga naglalabasa sa social hindi media yung totoo. na kasama siyang nagsusumba ng iba pang inmates. Pero kukumustahin natin doon sa kanilang spokesperson kung siya ba'y nakakapag-exercise naman doon, lalo pat hindi naman daw siya nagmumukbok doon at bagamat hirap sa una ay nakapag-adjust naman sa nabanggit na kulungan. Okay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricaport. Sa ibang banda, wala namang ibang option si Sara Diskaya kundi talagang masanay hindi ba? Sa loob ng piitan. Ano naman na maitutulong kung magmukbok siya? Baka mamaya mauwi pa sa mental depression, health issue. Mas magiging worst. Nandyan pa naman yung kanyang mga anak na as support system. Pero nakakaawa din yung mga bata. Yung mga bata ang nakakaawa. Doon ako na sa mga bata. Kumbaga sila ang sumasalo sila ang sumasalo ng repercussions. Sila yung nagdusa. Sa kanila napunta. Kaya doon sa mga basher, wag po natin idamay yung mga bata. Wag natin idamay sa ibang miyembro ng kanilang pamilya. Wala po silang kinalaman kung ano man yung nagawang pagkakamali ng mag-asawang Diskaya. Sabi nga nila ang pagkakamali ni Juan, hindi naman agad-agad pagkakamali ni Pedro. Maliban na lang kung magkasabot sila. Ayun diba? na. Pero puntahan muna natin, Lakay Romel, ang lungsod ng Maynila, ang Bangsamoro Parliamentary Elections, walang katiyakan daw. Akala ko tuloy na, pero tuloy na. Wala daw katiyakan naman kung matutuloy sa March 30. Ayon po yan sa Commission on Elections. Ang detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister Ella Lakaya Romel, nagdududa ang COMELEC kung matutuloy ang unang Bangsamoro Parliamentary Election sa Marso 30
2026. Ito matapos maipasa ng Bangsamoro Parliament ang kanilang districting law nitong January 13 unit. Kailangan pa rin itong pirmahan at mailathala bago maging ganap na batas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may malalakas na legal at operational na issue dahil sa 120 days na pagbabawal sa redistricting bago ang halalan na pinagtibay ng desisyon ng Supreme Court noong September 2025. Sinabi rin ni Garcia na wala sa kapangyarihan ng COMELEC o kahit ng Korte Suprema na itakda ang petsa ng halalan. Tanging Kongreso lamang ang may autoridad dito. Bagamat hindi pa tiyak ang magiging petsa ng halalan, nanawagan ang COMELEC na huwag itong ipagpalibang sa 2027 o 2028 at lahat ay ng proseso ay isagawa sa 2026. Patuloy ang COMELEC sa pakipag-ugnayan sa mga stakeholder at nagbibigay ng update habang umuusad pa ang sitwasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Pero bago muna tayo mag-commercial, gusto lang natin batiin, maligayang kaarawan kay Boss Ramon S. Ang RSA. Oh, si Ninong ni Katon Ying. Nasabi ni Katon Ying maraming salamat sa patuloy na inspirasyon at tapat na paglilingkod sa bayan. Ayun. At ang pagbati ay bukod kay Katon Ying, ang pagbati ay galing din kina Yusek retired Major General Charles Kalima at Batang San Miguel. Attorney Mikey Rosales, retired Brigadier General James Brillantes at kay General Romeo Ver. Happy birthday din kay Navotas Mayor Jeannie Sandoval. Hoy, happy birthday, Mayor. Ayan, ang batang-batang mayor ng Malabon City. Pero Malabon, tama. sorry. Malabon ba? Navotas yata nabanggit ko. Tiangko ang Navotas Malabon na Mayor Jeannie. Tama ba ako? Tama. Nalito Malabon lang tayo. Mayor Jeannie Sandoval. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Pero ito lang kay Romel, panawagan lang muna tayo, public service muna tayo. Naisend sa akin to kahapon nila kay. Mula po ito sa mga avid listener nila kay Deo na sinala kay Renny Villanueva. At sila po ay sa mga kamag-anak, kaibigan ni Attorney Venancio Padilla ay pinapaalam po sa inyo na siya po ay pumanaw noong January 11, 2026 at ang kanya pong mga labi, ang mga labi po ni Attorney Venancio Padilla ay pwede po kayong magtungo, masisilayan po dyan sa may 523 Riverside, Barangay Kabatling sa Malasiki, Pangasinan. Simula po January 12 hanggang sa January 16. At ang kanya pong libing ay sa January 17, alas 8 ng umaga. Ang ating pong pakikiramay. Our condolences po. At samantala, nasa linya muna natin ng komunikasyon na Sister L. Ang chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Garcia. Magandang umaga, Attorney Garcia. Good morning, Chairman. Magandang umaga po. Umaga po, Sir Romel, Sir Ma'am Sister L, at sa ating po mga kababayan, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Napawag kami, schoolmate George Garcia. Isang universidad kasi lang kami galing sa Lyceum of the Philippines. Ayan. Sapagkat sa Kongreso po ay mayroong isinusulong na panukalang batas na maamyandahan itong Party List Act. Sapagkat ang puna ng ibang mambabatas, ito pong mga Party List Group ay nagagamit na sangkalan ng mga political dynasty. At worse, yung iba sa kanila ay nagagamit ng mga kontratista sa kanilang negosyo. Sa panig po ng COMELEC, ano ang mga naiisip nyong pag-amyenda sa party list law para kahit papaano kung hindi maiwasan maibsan yung mga ganitong pangamba na magamit talaga sa negosyo ang party list sa bansa. Chairman Garcia. Alam niyo, Sir Romel, Sir Ma'am Sister L, matagal na po ang COMELEC at narinig po niyo ang inyong lingkod na nagsasabi na talagang dapat na talaga natin baguhin
i-revisa, i-amend ang ating pong party list law. 30 taon na po mahigit. Yung ating pong batas, Republic Act 7941, na hanggang ngayon wala pong pagsususog ng pagbabago man lang dyan, kahit isang salita, kahit isa man lang seksyon, wala po nagbabago dyan. Kaya naman ang ating Korte Suprema napipilitan na magkaroon ng interpretasyon na maaaring ang dating sa iba ay parang nagde-legislate ang ating pong Korte Suprema. Kasi nga po, kailangan ng pagbabago, subalit hanggang ngayon wala pong pagbabago dyan sa party list law. Napakaganda po sana ng pagkakalagay niya sa ating saligang batas. Sir Romel, Sister L, dapat yan talaga ang purpose para sa marginalized and underrepresented. Kaya nga lang po, kahit po ang ating po kataas-asang hukuman, with all due respect, ay nagkakaroon ng enhancement. Nung una, sabi po ng ating kataas-asang hukuman, Sir Romel, hindi dapat nakatira man lang sa gated community ng Forbes Park o Dasmariñas Village. Po yun. Mga ilang taon na nakalipas, bigla po nagkaroon ng enhancement ang ating Korte Suprema. At ang sabi po niya, hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Ang isang nominee ng party list, subalit sapat na lamang daw po na merong advokasya patungkol doon sa sektor na kanyang nire-representa. Ano pong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay bata, pwede mo i-representa ang nakatatanda basta may advokasya ka sa mga nakatatandang issue. O kaya naman, ikaw ay isang mayamang super bilyonaryo, pwede mong i-representa ang mga magsasaka, ang mga tinatawag na maralitang tagalunsod. Kasi basta may advokasya ka doon sa mismong sektor na yon. So, nagbago pong bigla ang mukha ng party. Diyan po dumami dahil doon sa naging desisyon na yan, Sir Romel, Sister L, yung mismong pagpasok ng mga pagkayayaman, kontrakto, talaga namang super bilyonaryo, dahil nasasabihin lang, meron naman kaming advokasya doon sa aming nire-representa na yan. Pagkakataon na po ito upang atin talagang masidhing i-review at baguhin ang party list system ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, Attorney Garcia, pero tama po ba ang konklusyon na tali ang kamay ng COMELEC para nang sa ganoon ay mariporma itong party list law na ito? Yes po, Sir Romel, with all due respect din at pasensya na, hindi sa kami ay umiiwas sa responsibilidad. Kung kaya nga lamang po, dahil nga po doon sa mga recent na pronouncement na kung saan dapat nga ganito ang pag-accredit, dapat ganito lamang, isipin niyo po ngayon, pwede magpa-accredit ang isang regional political party at makapag-participate sa party list. Ang isang minor political party ay pwede rin mag-participate sa isang party list basta hindi kabilang sa tinatawag na major political party. So, ibig sabihin po na talaga pong natali yung kamay ni COMELEC dahil pag gusto naming istriktuhan, kung kaya nga lamang po, lagi silang pumupunta sa taas, questionin yung aming decision, at pagkatapos ay kalimitan, nare-reverse kami upang ma-accredit yung mismong party list na hindi namin pinapayagan. Pero Chairman George Garcia, sir, at least po kahit paano po pwede naman po sigurong magbigay ng insights o pwede pong maging suwestyon ng COMELEC once po na mag-decide tayo na maamyendahan po itong pagdating sa batas ng party list system sa ating bansa para po siguro mas maging maganda yung latag ng batas sa pagpapatupad po nito dahil naaabuso po sa nangyayari sa ngayon. Yes po, Sister, kami po ay meron ng na-draft na panukalang batas para po dyan sa ating party list law, party list system. At ito po ay atin ang ibibigay sa Kongreso, sa mababang kapuluan at sa Senado. Ano po yung aming nakikita na magandang proposal? Alam niyo po, dapat dito sa ating bansa, alamin muna natin ano ba talaga ang mga marginalized sectors ng ating lipunan. Halimbawa, o sige, i-determine natin, kunwari lang po, Sir Romel, Sister L, kunwari lang po 10 kabataan, kababaihan, mga nakatatanda, mga veterano, mga may kapansanan, mga marami sang tagalunsod, halimbawa, o kaya naman mangingisda. Sabihin na natin 10 po sila. Pagkatapos, pag nagpa-accredit yung party list, dapat ma-classify sila kung saang sektor sila babagsak. Tama. So kung halimbawa, merong isang organisasyon na accredit namin, dito kayo sa sektor na to ha. So halimbawa po, at the same time din, dapat yung batas magsabi, kung ang available na party list representatives ay 70, halimbawa. So sa 70 na yon, ilan ang ibibigay natin sa sektor ng kababaihan, ilan ang ibibigay natin sa sektor ng kabataan, base sa kanilang populasyon, base sa kanilang pangangailangan. Ngayon po, kung ang nagpa-accredit sa kababaihan ay 20 na mga organisasyon at yung mismong kababaihan na sektor ay entitled sa 10 na
representasyon. So, ang maglalaban-laban doon sa 10 yan, yung 20 na mismo nagpa-accredit sa mismong sektor na yon. So, ang isa naman halimbawa merong 30 organisasyon, halimbawa sa mga mangingisda. At pagkatapos ay 5 lamang ang entitled na representasyon ng mga mangingisda. So yung 30 yun, sila maglalaban-laban, and therefore kung sino yung makakakuha ng pinakamatataas na boto para ma-entitled sa bawat representasyon sa 5, sila lang po ba? So that, at Sir Romel, Sister L, sa bawat pagkakataon, laging may representasyon ang bawat isang sektor na marginalize sa ating lipunan. Obviously, Attorney Garcia, napakarami po ng bilang ng party list group dyan sa Kongreso. Sa inyo pong personal na pananaw, dapat ba na magtakda ng limitasyon sa numero ng party list group sa Kongreso? Ang atin po kasing problema kung talaga magtatakda po tayo, mismo ang saligang batas ang nagsasabi na ang representasyon po ng party list ay dapat 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives. Sa kasalukuyan po, ang naandyan po ay 69 na mismong party list na representatives dahil yan po ang nagre-representa ng tinatawag na 20% ng ating pong miyembro ng House of Representatives. Nangangahulugan po si Romel, Sister L, kung gugustuhin po natin na ito ay magbago o pababain, halimbawa ang bilang nila, kakailanganin po ng pagsususog ng pagbabago sa saligang batas at medyo mahabang proseso po yun. At hindi po ito makukure lamang o malulunasan ng pagbabago lang ng batas. Dapat po saligang batas mismo. Kung ang pag-uusapan ay porsyento ng bilang ng mga miyembro ng party list sa Kongreso. At ako nakakasiguro, Chairman Garcia, kung halimbawang maamyendahan niyang probisyon na yan sa saligang batas na magtakda na lang ng bilang ng mga party list groups, yung mga tututol sigurado aakit na naman sa Korte Suprema. O question na Di po ba? Dapat po talaga ay madetermine natin ano ba talagang mga sektor ang nangangailangan ng representasyon sa Kongreso. Yung mga sektor na sadyang sa ating lipunan, sila yung mga kahabag-habag, sila yung talagang mga nangangailangan ng boses sa ating lipunan, ng boses sa ating Kongreso, upang yung mga batas na maipapasa ay tunay na refleksyon ng kanilang mga pangangailangan. So, yun po ang sinasabi po natin. Kung kaya naman, alam niyo po, kung natatandaan niyo po, Sister L, Sir Romel, nung unang 3 termino ng Kongreso, katapos ang 1987 Constitution, meron po tayong mga sektor mismo na nagre-representa yung kababaihan, kabataan, ng mga PWDs, kapansanan. Kahit po yung veterano. Siyempre po yung veterano, sa sobrang kumukonti sila habang lumalaon ng panahon, paano po sila dadaming magkakaboto sa sarili nila? Tama. Siyempre nga po, kaya nga po mga veterano. Pero sila po ay tunay na nangangailangan ng boses sa Kongreso. Paano sila mananalo kung kukonti na nga po sila? Yan po ibig sabihin natin kung bakit dapat i-determina natin ano ba talaga ang mga huwarang sektor na kailangan ng atensyon ng ating lipunan. Tsaka, Attorney, mukhang mayroon din tayong kailangang ayusin pagdating po doon sa yung mga tumatakbong representative ng bawat party list. Biglang nagkakaroon ng, halimbawa, yung nominee nila ay may 5 silang nominee, tas maya-maya yung nominee nila na first nominee, biglang magbaback out, papalitan ng second or third nominee. Tapos yun pala, sila yung, kumbaga, sila yung mas may pera, parang sila pala yung may-ari ng party list na yon. So parang mayroon pong conflict minsan na yung mayroon silang parang pang front. Pero mayroong taong nasa likod. Sister L, napunto niyo po eksakto. Alam niyo po, nakita na po natin yan. At nasabi nga natin, sana may batas naman natin ipagbawal yan. Kaya lang po, alam niyo ang ginawa ng COMELEC. Ito pong 2025 election, lakas loob po namin ginawa. Sinulusyonan po namin yung issue na yan. Nakita na po natin yan kahit tayo nagpa-practice bilang isang abogado. Alam niyo po, sa atin po kasi nagpapasabit base sa batas ng tigli-5 na nominees. Tama po kayo. Pagkatapos, pagka magsasabit pa lang,
mga magsasaka, talagang tunay na mga magsasaka, mga nagbubungkal ng lupa, ang kanilang mga nominado. Abay, nung manalo na, iba na. Nominees na sinabit sa amin, nagkasakit, si Romel, lahat may sakit. Para sabay-sabay na nagkasakit. At magsasabit ngayon ng mga bagong nominee dahil nanalo ng isang seat At pagkatapos yung sinabit, hindi na mga magsasaka. Mga may advokasya na lang daw. So, ano pong ginawa namin? Ang ginawa namin, nag-require kami na 10 na nominado ang isasubmit nila. At kapag kami mga nag-withdraw, hindi namin papayagan ang palitan. So walang switching. Hindi namin papayagan. Maliban na lang kung yung nominado ay namatay. O na-disqualify, ayan, pwedeng palitan. Pero kung halimbawa, si number 1 nag-resign, hindi pa pwedeng palitan siya ng outsider na pupunta sa number 1. Ay si number 2 ang pumalit sa number 1. Kahit na siyam na lang ang natitira, hindi pa pwedeng magdagdag sila ng isa para punuan ang 10 dahil nag-resign Pero kung yung isa ay namatay, kahit na sila ay siyam, payagan namin na magdagdag ng isa. Ayun. Kasi namatay naman o na-disqualify. At least kahit paano pala ito, Attorney Chairman George Garcia, sir, na-address na natin ito kasi parang minsan, sorry sa term, pinaglolo ko nila yung COMELEC tsaka tayong mga tao Sorry for the word, pero talagang pagkaganyan ng estilo, parang binababoy natin ang party list system law Pero sa ibang issue naman, Chairman, samantalahin ko po ito, maitanong ko lang po, yung kumusta po ba yung issue natin dito sa election yung nai-report din po ni Boy Gonzales sa aming reporter kanina. Election po sa BAR, matutuloy po ba sa March 30? Ano po ba ang nagiging problema natin, Chairman? Alam niyo po, una muna, natatandaan ng lahat na kaya na-reset ang eleksyon na dapat ay October 13 ay nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na baliwala yung tinatawag na districting law nila. At sabi po ng Korte Suprema dapat magkaroon ng panibagong districting law ang Bangsamoro ng October 30, 2025. Dumating po October 30, 2025. Unfortunately, hindi po nagkaroon ng bagong batas patungkol dyan. So, kami po ay talagang umaasa sana na magkakaroon ng batas. Sabi rin ng Korte Suprema, sige, hanggang November 30, dapat merong batas ng districting. Dumating po November 30, wala pa rin po. Pero ang Supreme Court nagsabi, bawal nang magkaroon ng mga pagbabago sa teritoryo 120 araw bago mag-eleksyon. So, ang sabi po ng Korte Suprema, ikaw, COMELEC, kung sakaling makapagpasa sila ng batas ng October 30 o November 30, hindi lalampas ang pagkukondak mo ng eleksyon ng March 30. Kung kaya noong November 7, 2025, kami po, Sir Romel, Sister L, ay nag-schedule ng March 30 ang ating po magiging halalan on the assumption na meron pong papasok na bagong batas ng November 30. Wala po nagkaroon ng batas. So, ito po naipasa nung isang araw lamang. So, pumasok na po sa 120 days bago mag-eleksyon. At yung po 120 days, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ay isang batas. Hindi po yan pinrescribe lang ng Korte Suprema. Kung kaya po, pagka po kami nag-hold ng election sa March 30, lalabagin po namin yung batas na yun. Kaya po kami talaga ngayon ay nasa masidhing problema kung dapat maituloy o papaano ba. Kasi nga po, kahit naipasa nila yung panukalang batas sa isang araw, hindi pa po ito ganap na batas sapagkat ang sabi ng kanilang panukalang batas, ito po'y magiging epektibo lamang 15 araw pa. Pagkatapos ma-publish. So kulang pa po yun. Wala na po kaming panahon para makapag- So therefore, COMELEC Chairman Garcia, talagang wala pang kasiguruhan na matutuloy sa 30 po, ang sa March halalan 30. sa BAR. Sa March 30, ganun po ba? Sa mga katanungan po sa akin simula kahapon, hindi ko po sinasagot, pero Sir Mel, sasagutin ko, yes. Sa kasalukuyan, hindi pa po kami nakakasigurado kung ang March 30 ay matutuloy. Sapagkat ito po ang problema natin. Paano at sino ang mag-fix ng date ngayon ng bagong eleksyon? Ito po, hindi po si COMELEC ang nag-fix ng date ng eleksyon. Hindi rin po ang Bangsamoro ang nag-fix ng eleksyon. Ang ating pong kagalang-galang na Kongreso ang nag-fix ng date ng isang halalan sa Pilipinas. So, ang bola ay nasa Kongreso sa pagtatakda ng petsa kung kailan idaraos ang BARM election sa Marso or any month of this year. Ganun po ba? Opo, kung hindi po maparapatin, talaga pong nasa kanilang mga kamay. Kung kailan po magaganap ang halalan,
dito sa ating bansa patungkol sa Bangsamoro. Sana po ang amin pong pakiusap, kung talagang magkakaroon tayo ng halalan, sana po wag naman 2027 at wag naman po 2028. Sana po gawin lahat ito ngayon 2026. Kakayanin naman po namin, basta mabigyan lang kami ng mga kahit ilang buwan na paghahanda, lalo pa na ito isang automated election dyan po sa Bangsamoro. Mukhang ito ay usapin ng legal and operational issue, Chairman. At least po ngayon malinaw, Chairman Garcia, sir, kasi parang maraming haka-haka na. Tama. Kahapon po actually ni-report ng isa naming reporter din na nakabase sa Mindanao, natuloy. Pero ngayon po, dahil po na Sa inyo nabanggit nyo mismo nga po sa inyo nanggaling. galing na Alanganin pa rin talaga sa March 30 at ang bola po ay nasa Kongreso. Opo, dahil hindi po kasi nasunod si Sir Ruben yung mismong patakaran ng Korte Suprema na dapat nagkaroon ng districting law na October 30 or November 30, pumasok na po ito sa 120 days na bawal na po sa umiiral na batas na magkaroon ng mga pagbabago sa lalo na po sa mga teritoryo bago magkaroon ng isang halalan. Okay, So at maraming least, salamat, Attorney George malinaw, Garcia. Chairman Garcia, sir, at least hindi na malilito yung ating mga kababayan. Ano nga ba yung nagiging problema? Bakit hindi matuloy-tuloy yung election sa BARM? Last on my end po, Chairman Garcia, kumusta po yung ating ongoing po ba yung ating registration ng ating for mga BSKE sa 2020 this year November. po. Opo, kumusta po at may sagot po ba tayo, Chairman? May mga sabi po kasi na ilang mga personalidad na kulang daw po tayo pagdating sa voters education. Alam niyo po, natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin. Mukha naman pong hindi po totoo yung sinasabing kulang sa voters education. Sa buong Pilipinas po, tayo po simula ng Oktubre 20 pa lamang, hanggang ngayong araw na to, tayo po nakaka 1.2 million na ng mga kababayan natin nagpaparehistro. Ang target po ni COMELEC, ang ating pong registration ay tatagal hanggang Mayo 18 ay abutin po tayo ng mga 2 milyon na mga registered voters. Mukhang kung kayang-kaya natin maabot yun dahil kita niyo po, Enero pa lang nakaka 1.2 milyon na mga botante. At para po sa kaalaman ng lahat, suspended po ang ating pong registration sa Bangsamoro upang hindi nga makagulo doon sa kung sakasakali Bangsamoro parliamentary election. Dahil po ang sabi kasi ng batas, ang Bangsamoro parliamentary election ay pagpapatuloy ng national and local election ng Mayo 12, 2025. Therefore, ang makakaboto ay yung mga botante lamang na nakarehistro at the time ng election ng Mayo 12, 2025. So, but again, ongoing po ang registration natin at yung pong overseas registration natin. 2 taon po yan na nagsimula nitong nakaraang Disyembre ng 2025 at tatagal po ng 2027 September 30. Kaya po yung mga kababayan natin abroad, yung mga kababayan natin dito, ongoing po. Meron po tayong registration sa mga mall, meron din po tayo sa mga local COMELEC offices at kami po'y tumatanggap ng inyong mga application. Okay. Maraming salamat, Chairman. Attorney George Garcia. Ang dami namin Ang natutunan dami sa natin inyo. natutunan ngayong umaga. Thank you po, Attorney Garcia. Salamat po. And more power. Good morning. Sir Romel, mabuhay po. Salamat po. Thank you po. Ayan. Ang oras muna natin, alas 9:18 ng umaga. Marami pa tayong tatalakayin pero makalipas ang patalastas na ito. Number Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Cargo. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang report mula sa labas ng ating impilan, planong pagsusulong ng extradition treaty sa Portugal para mapabalik si dating Congressman Zaldico. Matagal na proseso, aray ko. RH number 12, Manang Milky Regunan. Baka mamaya wala pa si Manang Milky. Sige, meron pa bang ibang nakastandby dyan? Kaya ako nasabing aray ko, dahil sabi nga matagal na proseso, baka mamaya nagpo-proseso pa kayo, wala na sa Portugal si Zaldico, nasa ibang bansa na. Oo, kasi yun ang mahirap, may multiple visa siya eh. Ay, visa tuloy, passport. So ngayon, kung mayroon siyang ganon, madali lang sa kanya magpalipat-lipat la kay Romel. At pero, habang kayo ay under process pa yung extradition treaty, ay wala, tatawanan lang kayo ni Zaldico. Sabi siguro nun, tawid na nga ako sa kabila. Sabi niya, extradition treaty Sige, dito naman ako sa kabilang bansa. Okay na, si Manang Milky. Manang Milky Regunan, magandang umaga. Hi. Balikan na lang natin si Manang Milky, pero si Lakay Raymond Dadpaas ba ay nasa ating linya na Lakay Romel? Puntahan muna natin si Lakay Raymond, Lakay Romel. Sa Senado muna tayo. Anti-political dynasty law dapat nang ipasa ayon kay Senador Kiko Pangilinan. RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Romel, Elaine, kung walang political dynasty, walang mahirap na lugar sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng kasunod ng panawagan na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Pangilinan, napakalinaw sa mga datos sa mga pag-aaral na nagsasabing kung saang lugar pinakamalalakas ang political dynasty ay pinakamatindi ang kahirapan. Wala nang palusot ang lulusot para sa patuloy na pagkaantala ng batas dahil kulang pa ang aksyon. Sa ikadalawa ng Pebrero ay mag-39 na taong gulang na ang 1987 Constitution, pero sa halos 4 na dekada ay binabaliwala lang ang maliwanag na utos nito na ipagbawal ang mga political dynasty. Sa pulong ng LEDAC noong Disyembre, isinama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law sa priority ng kanyang administrasyon ngayong taon.
nanawagan si Pangilinan sa liderato ng Senado na simulan na sa lalong madaling panahon ang mga hearing hinggil sa anti-political dynasty bill na kanyang inikain. Hiwalay pa kina Senador Risa Ontiveros, Ping Lacson, Robin Padilla, Bam Aquino at Senador JB Ejercito. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa pa sa masakit na katotohanan na yung anti-dynasty bill na yan na gustong isabatas ni Senador Pangilinan at ng ilang pang mga politiko. Nako, suntok sa buwan yan. Bakit? Ang mga naglalakihang political clan 5 years old pa lang yung kanila mga apo inahanda na sa halalan. Diba? Sinasama na sa mga campaign rally. Una, sige, apo, tumakbo ka ng SK. Sigurado, pagka nanalo ka, hawak natin SK. Yung iba nga, simulan, SK kagawad muna. Ganyan. Simulan sa ganun. Yung mga talagang malalaking dire-diretso sa SK. Political clan. Chairman agad ng SK. O pagkatapos mo ng SK, pag natapos yung termino mo, sa barangay ka naman, chairman naman ng barangay. Wala kang magiging problema. Hawak din natin yan. Tapos susunod. After, dahil naging punong-punong barangay ka na, sige, board member ka na. Hindi na. Diretso na natin. Mag-mayor ka na. Kasi wala kang magiging problema. Kasi ang mayor, hawak din ng hindi lang hawak. Tsahin mo or tsuhin mo si mayor. So ikaw ang endorso. At wala magiging kalaban, huwag kang maglala. Kasi yung mga aasam din na maging mayor ng ating bayan or lungsod, mga kamag-anak din natin, kakausapin na lang natin sila. Di ba? Ganyan ang nangyayari. At kaya may problema dito sa SK May mga may mga forum, may pinag-uusapan ng ating mga kababayan yan na sa kanila, hindi natin nila lahat nagsisimula yung korupsyon. Tama. Yung bata pa lang ang bata pa lang namumulat na doon sa sistema na kailangan na ganito ka, kailangan eto ka, kasi pag hindi ka nagbigay, matatalo ka. Kasi na-observe ko yan nung nakaraang SK election na Lake Romel. Sa probinsya, may mga gapangan, may mga suhulan na ang tapapangakuan yung mga kapwa nila kabataan ng kung ano-ano para sila yung iboto. Para kapag nanalo sila, tutuparin namin yung pangakong yan. Alam mo yung sa madalit salita. Hindi ba pwedeng, di ba kasi dapat kabataan, maging uwaran tayo, leadership, tamang pamamahala, magandang pamamahala sa ikauunlad ng inyong barangay. Ayan. Barangay pa lang yan barangay level pa lang yan, pero hindi. Sa madalit salita, maraming pagkakataon na ang barangay election ay nagiging breeding ground. Yes, ng mga kurap. Ayan. At yan ay Lake Romel katotohanan na hindi mo na maaalis. Ayan. At talagang, ipokrita ka na lang o sabihin mo, hindi, wala sa amin. Diyos ko Lord. Halos lahat. Ang dami-dami pong ganyan. Baka sabihin ninyo, sa inyo malinis. Hindi kami naniniwala. Dahil ako, lalo na ako, laking probinsya ako Alam ko kung paano yung kalakaran ng bilihan, bintahan ng boto. Sa barangay level pa lang. Papasukin muna natin si Manang Milky Regunan. Manang Milky, gaano katagal ang paghihintay ng taong bayan para maging epektibo itong extradition treaty na ito na ipinag-utos na ng Malacanang para sa bansang Portugal at na maaresto or mapabalik na sa Pilipinas si Congressman Zaldico? Manang Milky, magandang umaga. Romel at Romel at Sister L, baka hindi umano na brief si Pangulong Bongbong Marcos na matagal ang proseso ng extradition treaty at kung ito ang opsyon ng gobyerno, tiyak matatagalan din ang pagbalik sa bansa kay dating Congressman El Zaldico. Ayon kay Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, kung idadaan sa negosasyon sa Portugal sa pamagitan ng extradition treaty para maaresto si Ko, tilawalaan niyang sense of urgency ang gobyerno. Sabi ni De Lima, ang dapat ikonsidera ng gobyerno sa ngayon ay ang paghiring sa Portugal ng deportation kay Ko sa pamagitan ng diplomatic channels na hindi na kailangang pagtibayan ng extradition treaty. Dagdag pa ni De Lima, kung hindi ito ang opsyon na tinitignan ng Department of Foreign Affairs, lalo lamang nababawasan ang tsansa
na agad na mapabalik ng bansa si Ko. Paliwanag pa ni De Lima ang deportation, ang kasunod sanang hakbang na agad na ginawa ng gobyerno matapos kanselahin ng DFA ang passport ni Ko. Una rito, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na inatasan na ni Pangulong Marcos ang concerned government agencies na iproseso ang extradition treaty sa Portugal kung saan pinaniniwalaan na naroroon ngayon si Elizalde Ko. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Milky Regunan. Teka muna, batiin ko muna ito. Nakikinig at nakamonitor Sino sa yan, Lakay Romel? ating impilan. Magandang umaga sa iyo, Teresita Ventanilla San Juan. Ayan, good morning. At kay Arlene Penino Mendoza. Ayan, mga classmate ko yan sa Lyceum of the Philippines. Kamusta na kayo, mga sister? Ito naman, Lakay Romel, nakatutok sa atin daw ngayon. Nakikinig daw sila ni Kuya Nick, sabi ni Kaels Bartolome. Yan, habang bumabiyahe daw, wala si Mayor, sabi niya. May lagnat laki po si Mayor, Kaels Bartolome. At kay General Nick Bartolome. Ayan, good morning, Apo Els Bartolome, ken dating PNP Chief Nick Bartolome ng Herona, Tarlac. Samantala, punta natin ang balita ni Edniel. Ang Philippine National Police handang maglaan naman ng technical expertise sa forensic audit ng Cabral Files. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinay-standby na Lakay Romel at Sister L ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Anti-Cybercrime Group o ACG para sa posibleng forensic audit nitong Cabral Files. Kasunod yan ang naging pahayag kahapon ni Public Works Secretary Vince Dizon na susuportahan niya ang release ng listahan ng dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay ng mga politikong sangkot umano sa flood control scandal. Binigyan din ni Dizon na kailangan itong dumaan sa forensic audit para masigurong authenticity ng mga gadget at dokumento. Pero nilinaw ni Nartatis sa kanyang bahagi na wala pa sila natatanggap na kopya ng Cabral Files. Naratili ng mga habdang ACG kahit ng request para sa kanilang technical assistance sa usapin. Nauna nang sinabi sa DZRH News ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, na nakipag-ugnayan na ang ombudsman sa ACG. Nakarang turn over ng DPWH sa tanggapan ito ang ilang computer ni Cabral. Ombudsman na rin naman ang bahala magbigay sa PNP ACG ng files para sa kaukulang pagsusuri. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Uy, teka muna. Ba, mapindi itong ibinulgar ni DILG Secretary John Vic Remulla. Alam ba ang sabi niya? Meron daw ilang personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control project ang lumapit sa kanya. Sa kanilang dalawa ng kapatid niya si Ombudsman Boying Remulla. At alam mo kung ano ang pakay? Ano daw? Inalok daw sila ng 1 bilyong piso ang kapalit para matuldukan ang investigasyon sa flood control. Grabe naman. Scandal. Ang lakas naman ng load na pati sila nilalapitan, ano? Ngayon, ang tanong ko, dapat ibunyag niya kung sino ang nag-alok. Sapagkat baka ito na yung tinatawag na missing link or isa sa missing link para matukoy kung sino talaga ang mastermind nitong iskandalong ito. Oo, kasi diba? kung lumapit sa kanila, malamang sa malamang involved din to. Ay, sigurado. At may kinalaman. So, sigurado. sino ito? Oo. Di ba pwedeng kaladkarin na ito? At hindi ba pa pwede na isama nyo yan sa inyong investigasyon? Oo, kasi lumapit sa inyo Lumapit sa inyo eh. So therefore, kilala nyo kung kasi sino. Hindi naman pwedeng kinuha lang yan na, pwede ka ba namin kunin? Tulay ka ha? Sasabihin mo kay secretary tsaka kay ombudsman na ganito. Diba? Obviously, syempre, tinanggihan nila yung alok tinanggihan na nila. 1 billion pesos. Siniwalat nga Pero ang tanong sino? Ang tanong sino? Naku, ang lakas ng loob nun no? Oo. Para lapitan mo ang ombudsman at ang kalihim ng DILG. At saka paano ka nagkaroon ng appointment? Kaya nga no? Ibig sabihin, alam nga namang lumapit ka lang bigla, hindi naman po pwede yun. Malakas din
May connection din. O baka naman kasi kapag ka magpapa-appoint ka, siguro hindi naman kailangan VIP ka para makapagpa-appoint. Pero kung dadaan ka naman sa proseso for appointment, malamang sa malamang makakausap mo ang kalihim. Pero ang lakas na loob mo para makausap mo, 'di ba? At ang pakay mo tangkaan na sila ay suhulan. Parang bribe din kasi muna. Parang nag-bribe yung labas niyan At malaking hamon ito sa magkapatid na Rimulya. Ilan na pangalanan. Hindi ba? Nga yung binabanggit na 1 billion pesos. 1 billion. Ang laki. Sige, mamaya tutuloy natin yan. Oras muna natin, 20 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayaan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Dito muna tayo sa kalagayan ng panahon, Sister El. Ito muna lang kay Romel dahil naging tropical depression na po yung low pressure area na nasa bahagi ng Mindanao. At para alamin ang latest, alamin po natin na sa ating linya ang DOST Pag-asa si Miss Charmaine Varilla. Miss Charmaine, magandang umaga. Good morning. Lahat, naritong ulat sa lagi ng panahon. Tama po kayo, naging isang ganap na bagyo na nga po yung binabantayan nating low pressure area at pinangalanan na nga natin ngayon na si Tropical Depression Ada. Huli ngang namataan yan sa layong 740 kilometers silangan ng Davao City o 660 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy ngayon kumikilos pahilagang kanluran at sa ngayon may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso pa na maabot up until 55 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na patuloy ang kikilos pa northwestward at maaaring mag-close approach or landfall by Friday to Saturday dito nga sa may eastern part ng Visayas. After ng close approach nito, kikilos naman ito or kukurba pa northeastward. Palayo na nga at inaasahan natin na magtatagal nga ito dahil sa ganitong track niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakaka-apekto na nga ito dito sa may eastern Visayas, Davao, maging sa may Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon na siya nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang northeast monsoon naman na siya nakaka-apekto sa may northern Luzon na nagbibigay ng mga pagulan sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Asahan din natin mahina mga pagulan dito sa may bahagi ng Cordillera at rest of Cagayan Valley, dala ng northeast monsoon. Dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin yung mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi, dala ng easterlies. I-issue po tayong Tropical Cyclone Bulletin mamayang 11 a.m. na kung saan papakita nga yung mga areas na may posible ng nakataas na wind signal. Kaya patuloy po tayong mantabay sa Pag-asa at maaari din po tayong makadinig sa ating press briefing mamayang 11:30 din po. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Charmaine, isang tanong lang sa akin. Yes po, sir. Itong unang bagyo na pumasok sa ating bansa ngayong 2026, ano ang tsansa nito na mag-landfall? Yes po, sir. Sa nakikita po natin ay mataas po yung tsansa nito na mag-landfall dito sa may part ng Eastern Visayas. At kung di man po magla-landfall ito, ay ganun pa rin po ang expect natin. Meron pa rin po itong mga significant impact sa may Eastern Visayas, Southern Luzon, dahil ito po yung mga areas na meron itong pinakamalapit na approach. Okay. Pero hindi naman natin inaasahan, Ms. Charmaine, na base po sa monitoring ng Pag-asa na lalakas pa po itong bagyo. Sa nakikita po natin, ma'am, posible po na lumakas to up until tropical storm category. Yun po sa ngayon, nakikita natin extreme case po nito. Okay, at kailan ito lalabas ng PAR? Sa ngayon po ay medyo nakikita po natin na magtatagal ito sa PAR na posible na up until early next week ay nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, may posibilidad na dito na siya sa loob ng PAR matunaw or kung lalabas pa ay mga posible pa po na up until Wednesday or Thursday pa po. Okay. Maraming salamat, Ms. Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Salamat. Pagdating sa ating oras, 8 minuto na lamang at alas 10 na ng umaga. Basa pa tayo ng report. Andyan si RH5 Val Gonzales, Lakay Romel. Ano ba ang report ni Val? Medical at courier service fee libre na sa mga OFW na magre-renew ng driver's license ayon sa LTO ba? Magandang balita ito. May paganong pakulo. May LTO, pakulo. Sige, Val Gonzales sa detalye. Val. Romel at Sister El, magandang balita ito sa mga overseas Filipino workers dahil naglabas na ang Land Transportation Office o LTO ng isang memorandum circular na magpapatupad ng espesyal na programa para sa libreng medical at courier service fees sa pagre-renew ng driver's license ng mga manggagawang Pilipino na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ito ay pagkilala sa mahalagang kontribusyon at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino para sa bansa. Saklaw ng programa ang libreng medical examination at courier service fee para sa pagpapadala ng naprosesong driver's license mula sa Pilipinas
patungo sa piling tanggapan ng OWA at DMW. Dahil dito ay hindi na kinakailangan pang umuwi ng Pilipinas ang isang OFW upang mag-renew ng kanilang lisensya. Sabi nila kanila mismo ang LTO team na ang direktang magbibigay ng serbisyo sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga karaban na regular na isinasagawa sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng OWA, Department of Migrant Workers o DMW, ganon din sa mga embahada ng Pilipinas. Patay sa record ng LTO, umaabot lang hanggang 6,000 piso ang ginagastos ng isang OFW para pa lamang sa medical at courier service. Sabi ni Asek Lacanilaw, ang programang ito ay bahagi ng pasasalamat ng gobyerno sa mga OFW na patuloy na nag-aampag ng malaki sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Val Gonzales. Samantala, eto muna sa ating balitang negosyo, your business is our business. Iranian rial sumadsad pa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Iran. Balitang negosyo ni Don Carlos. Don! Mas dumausdos pa ang halaga ng Iranian rial sa iba't ibang bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at madugong kilos protesta sa bansang Iran. Sa Europe, partikular sa 27 bansa, wala ng value o halaga ang bawat isang rial. Pagdating sa Amerika, ayon sa pinakahuling palitan noong January 12, wala na ring halaga ang nasabing currency. Sa Pilipinas, bagamat may halaga pa itong 0.00052, kinakailangan ng 708.71 rial kapalit ng halagang piso. Ayon sa ilang economic reports, nakikitang dahilan ng pagbagsak ay ang international sanctions, economic mismanagement at lack of foreign investment. Matatanda ang pinangunahan ng mga negosyante ang kilos protesta noong December 28 dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng bilihin at sa lumalalang inflation rate. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 59 pesos at 34 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don. Samantala, congratulations. Congratulations kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Bakit? Siya ay ginawaran ng parangal sa 2025 Global Beacon of Good Governance. Ayan, congratulations sa Governor Daniel Fernando. Ang pagbati, of course, sa inyong mga kababayan, kasama na si Kamar Urbano. At batiin ko lang si Sir Aman Tosino ng Alaey dyan sa Batangas ga. Isang magandang umaga kay Sir Aman Tosino. Ayan. At kay Caso Jimenez na nakatutok sa atin. Good morning po. Binabati din natin si PNP Chief General Nartates at ang kanyang number 2 man, si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Bernie Banak. Good morning, sir. Si General Banak, Bernard Banak. Okay. Siyang Deputy for Administration ng PNP. Ayan. At mukhang kailangan natin magpaalam la kay Romel, pero maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at nakinig sa mga naganap kay Lakay. Baka bukas po, nandito na si Mayor. Sana pumasok na si Boss Deo Makalma. Sabi kasi nila Gen Z na daw si Lakay. Gen Z? Ano yung Gen Z? Gen Senior. Pakasasama ng mga ugali. Get well soon, Boss Deo Makalma. Ay, sinasabi ko sa iyo, Lakay, dapat nandito ka para hindi kita napipit. Miss you Lakay, at pagaling ka, at of course sa mga nanonood nakikinig na siya ay nami-miss, no worries po, okay naman po si Lakay. Ayan, teka muna, may pahabol dito. Melvin Letrodo. Melvin Letrodo, magandang umaga sa iyo, at sa iyong pamilya. Mukhang yan yung avid listener natin na taga Leyte. Taga Leyte ba? Si Melvin Letrodo? Yes. Good morning sa iba pa nating kababayan dyan sa Leyte. At 2 minuto na lamang at sasapit na ang alas 10 ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa programang
damdaming bayan ngayon pong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran, ha? Huwag po nating isama sa ating panalangin huwag nating kalimutan, isama sa ating panalangin ang ating bansa. Ayan, January 14, Bispiras ng Swell Day. At ito yung lingkod sa ngalan ni Boss Deo Macalma, Romel Fuertes. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. At susunod na ang programang Operation Tulong kasama ang nag-isang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas, ang oras, 9:59. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.